Eto mga sanggay, pag-usapan po natin ngayon itong matinding panic na nagaganap daw ngayon sa ating bansa. Alright guys, muli po tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay, comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, ito na mga sangkay. Mayroon daw pong panic na nagaganap po yun sa ating bansa. Ito yun. Panic buying ng mga electric vehicles. Bakit? Kasi, mga sangkay, malala po yung presyo ng oil ngayon sa Pilipinas. Isipin nyo naman, number 1 po tayo sa buong mundo. Ang lupit po talaga natin no? Number 1 sa buong mundo. Pambira, 100 plus. Nasa 137, 127, something like that. Per litro po yan ng diesel. Yung pinakamahal kasi diesel Ramdam na dahil sa sunod-sunod na oil prices hike. Ngayon, ito mga sanggay, tingnan po natin ang balita. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ang pag-arangkada naman ng EV market. At para sa country's top EV brand na BYD, the future is not electric. It is now. Yan ang Agenda Report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Grabe Panic buying is real. Ayon yan sa isang social media post ni BYD Cars Philippines Managing Director Bob Palanca sa gitna pa rin ng jumbo oil price hikes at EV surge sa bansa. Okay, panic buying. Ayan na. Dali, totoo to mga sanggay kasi nakaraan pumunta kami sa isang branch ng BYD. At ayon nga po sa nagbebenta, sobrang in demand ngayon ng sasakyang mga ganito. Kasi halimbawa ngayon mga sangkay, may halimbawa yung mga taxi driver, 'di ba? Sobrang aray na aray sila, hindi nila alam kung paano sila makaka-survive sa pagta-taxi kasi wala na silang kinikita gaano Umiiyak na nga po yung iba Literal na iyak Umiiyak po talaga. Kasi wala na po silang kinikita at kapag hindi po sila mag-taxi, ano po yung kanilang kakainin? So, sobrang malala itong nangyayari. So, sobrang nakakadurog damdamin itong nagaganap sa ating bansa at sa buong mundo. Siyempre, di lang naman po tayo. Pero malala po talaga sa Pilipinas kasi masyado po yung patong nitong mga buwakang mga negosyante ng oil. Malala ang patong nila. Malala ang itinataas nilang presyo. Sinasamantala po tayong lahat. Ngayon, ang alternatibo dito, parehas na lang, di ba? Kapag ka naka-EV ka, naka-electric vehicle ka, bukod sa matibay na yung sasakyan mo, guys, hindi ka gaano magastos. Sabi pa nga po ng mga may mga nagko-komento regarding dyan, mga sangkay na kung dati daw, nung gumagamit pa sila ng sasakyan na kailangang kargahan ng oil, malala po yung nilalagay nila na ginagastos nila for oil, full tank. Pero dito daw sa EV, konti lang yung gastos nila. May iba nga daw po, 1,000 lang mahigit Okay na Full tank na daw po yun. So, pansin ko rin mga sangkay, 'di ba? Halimbawa ngayon nangyayari itong malalang oil prices. Yung mga taxi driver umiiyak. Pero may iba pong mga taxi driver na hayahay. Sino 'yon? May mga taxi driver kasi na electric vehicle po ang ginagamit. Mga electric car yung ginagamit. BYD, may mga nakikita po akong taxi na BYD. Ayahay sila. Kasi wala. Maliit na nga lang yung binubuhos sila na pera para malagyan po yun ng karga. Para umandar.
malaki pa ang kinikita nila. 'Di ba? O, mayroon pang yung Green GSM. 'Di ba mga sasakyan sa Pilipinas na sa gitna po nitong nagaganap na krisis, hayahay po sila. Base sa 2025 data, BYD Cars Philippines is the top-selling EV brand in the country. Grabe, BYD oh. Selling over 26,000 units, their quote, strongest performance to date. Grabe. Mas pinipili na rin daw ang BYD over legacy brands. Sa nangyayari ngayon, patotoo na kaya ito sa sinabi ni Palangka during the BYD Southern Luzon Challenge? Electric is not the future. It is now. EVs are ready. Electrified mobility is now available. The market must embrace it. Sa China, mga sangkay, halos ganyan na rin po eh. Kakalsadahan nila, halos walang tulog eh. Wala kang maririnig na ingay kasi yung mga sasakyan, mga electric na rin po. In order for them to experience and feel immediate savings. Correct yun. Totoo yun, immediate savings, electric vehicle or electric cars. Wala ka gaanong gastos dun eh. Talaga makakapag-save ka kung halimbawa, nag-iipon ka. Di ba, magkano yung pa-full tank? Pa-full tank ka, mga 4,000 or 3,000 mahigit. Eh, itabi mo na lang yun. Kasi, kakaunti lang na halaga yung kailangan mo dito. May mga free pa nga po eh. Pagpunta kang SM, free daw po doon. Kapag ka doon naman sa may mga bayad, mga 1,000 lang daw, full tank na. Sa nasabing challenge, pinakita ng DMI lineup ng BYD ang kanilang tibay, tatag, at tagal. The 3-day trip from Manila to Bicol region Grabe. covered 687 kilometers with no charging needed. Walang charge. Galing pong Metro Manila to Bicol. Highlight din ng event ang stopover ng Drive Electric Love Pinas campaign kung saan successful nang bumiyahe ang BYD electric cars mula sa tip of Luzon hanggang Mindanao. Grabe. Para sa lead adventurer nitong si Will Dasovich, patunay daw ito na hindi na issue ang range anxiety sa pagbiyahe gamit ang EV. One of the things I'm most proud about right now for the Philippines as a Filipino is our infrastructure with EVs and this EV spine that they created from Pagudpud hanggang the south of Mindanao. Habang nasa trip, some BYD cars cruised alongside us. The company says there are now over 30,000 BYDs on Philippine roads at ayon Dami. sa kanila, going electric is like having an ex. Wala nang balikan pa. Para sa Grabe, no? Sana all. Pero alam nyo guys, pag tinignan nyo sa market, mura lamang po ang BYD. Mura lamang yung mga electric vehicles ngayon, especially BYD kasi sila po ating number 1 ngayon eh. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nalampasan po nila yung Tesla eh. So, ngayon, mga sangkay, bili na kayo. De, totoo to, makakapag-save ka po talaga kapag mga electric vehicles yung gagamitin mo. At saka, baka mag-isip yung iba, madali daw masira. Hindi daw po. Hindi po totoong madali masira. Kasi kung yung mga sasakyan po natin, na mga kinakargahan ng oil, madali masira. Ito daw hindi. Ano to eh, yung nasisira lang daw po ata nito, yung parang battery po ata yun. Yun lang, tapos papalitan lang. Para po siyang robot. Well, ano mo ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang kay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po, ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.